Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ulitin po natin. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Tugon, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Tugon, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nagunitan ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y kanyang inilabas na lugod. Nang kanyang ialis, umaawit sila
ng buong alindog. Tugon, Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Atin po munang balikan ang atin po mga narinig na salita mula kay Kristo na ipinahayag sa atin pong mabuting balita. Nung Lunes, ginulat po tayo ng mga salita ni Jesus nang sabihin ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Bakit ba nasabi ni Jesus na masama ang lahing ito? Yun ay dahil patuloy nilang hindi kinikilala si Jesus. Patuloy nilang nire-reject sa pamamagitan ng paghingi ng mga palatandaan na siya ba talaga ang anak ng Diyos? Siya ba talaga ang Mesiyas? Pero wala nang ibang ipinakita si Jesus. Bagamat ito po yung nasabi, no? Napakasama ng lahing ito. Nung Martes, nung pinaalala din sa atin, no, kung paanong pinaalalahanan niya ang mga Pariseo at mga Iskriba, ang sabi po dito, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Hindi tayo pwede maiwan sa panlabas dahil higit na kailangan nating suriin ang panloob natin, yung nangyayari sa kalooban. No? Nung Miyerkules naman, ang sabi po ni Kristo, ang paanyaya niya, kung saan nating ipinagdiwang ang kapisahan ni San Lucas, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kailangan po ng mga manggagawa, mga hindi lang basta manggagawa, kundi mga tapat na manggagawa para po sa gawain ng Diyos, para sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita at paghahatid ng kapayapaan. So kailangan natin na maraming manggagawa, hindi lang basta sa barangay, kundi sa buong simbahan para sa kaligtasan ng tao. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo sa kanyang talagang tuwirang pakikipag-usap sa mga Pariseo at mga Iskriba, ang sabi po niya,
Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Sinabing pagpapaimbabaw, pakitang tao lang. No? Pag sinabing pagpapaimbabaw, pagkukunwari. Yung mahilig na kumuha ng atensyon. No? Yung kulang sa atensyon, kulang sa pansin. Kaya lahat gagawin nila para lamang makuha nila ang atensyon ng tao at nawawala doon sa atensyon na dapat matutunan ang kautusan ng Diyos, ang pinakapuso ng utos ng Diyos. At ngayon, isang napakahalagang mensahe muli, no, tungkol sa Espiritu Santo. Ipinakilala at ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa Espiritu Santo. Kaya nga ang sabi niya, ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao, mapapatawad, kayang patawarin. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Parang sinasabi sa atin, okay lang kung sa akin, okay lang. Kung gusto nyo kong siraan, kung gusto nyo kung ano man ang gawin ninyo, mag-sorry ka lang, okay. Madaling patawarin niya ng anak ng tao. Pero wag na wag sa Espiritu Santo. Na mismong ipinahayag dito, no? Walang kapatawaran kapag nilait natin, kapag binastos natin ang Espiritu Santo. Sana po maging malinaw itong bagay na ito, no, na atin pong, kung saan din nakasentro ang ating pananampalataya. Ama, Anak, at Espiritu Santo. At nakilala na, no, kung paano tayo dapat na kumilos sa harapan din ng Espiritu Santo. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiyosesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap
ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhenes Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhenes Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhenes Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhenes Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito at para sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng mga taong naiipit sa gera at kaguluhan sa ibang bansa. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasami ang kaharian mo.
din ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y niya naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo po ay naanyayahan para sa banal na oras na sakramento. Ito po ay ilalaan natin para sa kapayapaan sa Holy Land. Magsiluhod po ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premul hostilia, doro purper auxilium, unitrino che Domino, sit sempiterna gloria, civitam sin termino, nobis domet in patria. Ngunyahan po kapatid, nandito po tayo na may pusong tulo ng bigati para sa labis na puot, karaasan at digmaan na napapahirap sa hulihan. Manalangin tayo sa ating Diyos, ang hari ng kapayapaan, upang ang mga mamamayan ng Israel at Palestino ay tahakin ng landas sa pagkakaisa tungo sa kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng mga tao ay iyong pinagmamalasakitan,
Bilang magulang, kaya't para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingang pag-isahin kami bilang angkang nabubuklod ng kapayapaan at nagkakaisa bilang magkakapatid na nagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Ang Diyos ay maringal at ang tao'y marangal. Ang Diyos ay maringal at ang tao'y marangal. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Magsiupo po ang lahat. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Mga baka, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. ang Diyos ay maringal at ang tao'y marangal. Ang Diyos ay maringal at ang tao'y marangal. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan ay naganap ang mga pangyayari sa sanlibutan. Ipadama mong ikaw ay kapiling namin sa pagdarasal at ipagkaloob mong umiiral ang kapayapaan araw-araw upang ikalugod naming walang humpay ang pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kaming iyong bansa. Akain sa landas patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot sambang namin ibalik ang puso
puso't bayang ng lalamig, likhain mong muli kami sa mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tayong lahat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang inililigtas ang sinumang tumatawa. Laluyang nalimot ang mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Naway ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawang pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at matatag sa kapasyahan. Ikaw ang yumuyurak sa mga digmaan at nagpapabagsak sa mga palalo ang isipan. Marapatin mong sa amin ay dagling maparam ang mga kalupitan at kapighatiang dulot ng paglalabanan. At kami naway maging dapat tawaging mga anak mong tunay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat.
kaibigan, tantuin mong isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pag-ibig, hawakin bigat ng inyong pasanin, ay aking pag-aganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalon ng dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin, di kalaman. O kung gabi kadiliman, ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pag-ibig, hawakin bigat ng inyong pasanin, ay aking pag-aganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin.
Nalalapit na ang ating kaligtasan. Nalalapit na ang ating kaligtasan. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig, magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga sisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginoong itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nalalapit na ang ating kaligtasan. Nalalapit na ang ating kaligtasan. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinahayag na tatawaging mga anak mo, ang mga nagbibigay daan sa kapayapaan. Ipagkaloob mong mapairal naming lagi ang katarungan na siyang tanging saligan ng talagang tatagal na kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsilud po lahat. Sa bawat orbi ang ating pong itutugon, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Diyos na totoo at taong totoo, na tunay na nananahan sa banal na sakramento. Pinupuri ka namin, Panginoon. Aming manunubos, Diyos na sumaatin, tapat at puno ng awa. Pinupuri ka namin, Panginoon. Aming Hari, Panginoon ng sanglilikha at ng kasaysayan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kaibigan ng sangkatauhan, ikaw na nabuhay na magmuli at naluluklok sa kanan ng Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang ating pong itutugon, sumasampalataya kami, Panginoon. Sumasampalataya kami, Panginoon. Bugtong na anak ng Ama na nanaog mula sa kalangitan para sa aming kaligtasan. Sumasampalataya kami, Panginoon. Banal na manggagamot na ibinaba ang sarili sa aming karelataan. Sumasampalataya kami, Panginoon. Korderong hain inialay para tubusin kami mula sa sala. Sumasampalataya kami, Panginoon. Mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa minamahal niyang kawan. Sumasampalataya kami, Panginoon. Tinapay ng buhay na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami, Panginoon. Ang ating pong itutugon, ipag-adya mo kami, Panginoon. Ipaggadya mo kami, Panginoon.
mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa mga pangaakit ng mundo, Ipaggadya mo kami, Panginoon. mula sa kapalaluan at sa pag-aakalang makakayanan namin ang hindi kakapiling, Ipaggadya mo kami, Panginoon. mula sa panilinglang ng takot at dalamhati, Ipaggadya mo kami, Panginoon. mula sa kawalan ng pananampalataya at pag-asa, Ipaggadya mo kami, Panginoon. mula sa katigasan ng puso at sa kawalang kakayahang magmahal. Ipaggadya mo kami, Panginoon. Ang ating pong itutugon, iligtas mo kami, Panginoon, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa lahat ng kasamaang nagpapasakit sa sangkatauhan, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa gutom, tagsalat at pagkamakasarili, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa mga sakit, epidemya at sa takot makisalamuha sa aming kapwa, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa mga kahangalan, mga malulupit na interes at kasamaan, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa kasinungalingan, sa mga fake news at sa pagsupil sa mga konsensya. Iligtas mo kami, Panginoon. Ang ating pong itutugon, aliwin mo kami, Panginoon. Aliwin mo kami, Panginoon. Masdan mo ang iyong simbahang naglalakbay sa isang disyerto. Aliwin mo kami, Panginoon. Masdan mo ang sangkatauhang binabalot ng takot at dalamhati. Aliwin mo kami, Panginoon. Masdan mo ang mga may sakit at mga malapit ng mamatay na sinisiil ng kalungkutan. Aliwin mo kami, Panginoon. Masdan mo ang mga doktor at iba pang mga nasa larangan ng kalusugan na napapagod at napapagal. Aliwin mo kami, Panginoon. Masdan mo ang mga politiko at iba pang awtoridad sa pamahalaan na pasan ang tungkulin ng wastong pagpapasya. Aliwin mo kami, Panginoon. Ang ating pong itutugon, isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. Isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. Sa mga panahon ng pagsubok at pagkabagabag, Isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. sa mga panahon ng tukso at kahinaan, Isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. sa paglaban sa kasamaan at kasalanan, Isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. sa paghanap sa kabutihan at tunay na kaligayahan, Isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. sa pagpiling manatili sa iyo at sa iyong pakikipagkaibigan, Isugo mo sa amin ang iyong espiritu, Panginoon. ang ating pong itutugon, gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. Gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. Kapag sinisiil kami ng kasalanan, Gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. kapag isinasara ng galit ang aming mga puso, Gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. kapag dinadalaw kami ng hapis, Gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. kapag sumasagi sa aming isipan ang panlalamig sa pangangailangan ng aming kapwa, Gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. kung tutupukin na kami ng kamatayan. Gawin mo kaming bukas sa pag-asa, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis
debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Iluhod po lahat. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, et anticum documentum nomos edat tritui, restet fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab otro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo priestitis eis. Omne delectamentum et seabetem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones sui memoriam reliquisti, tribue quesumus, et annus corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptionis suum fructum, in nobis iudicer sinciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, berus Deus et berus homo, benedictum
Sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Maria Mater Dei Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conceptio, benedicta eius gloriosa Sanctio, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus consus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exulis pilieve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ergo advocata nostra, ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Elia esum benedictum, fructum ventris tui,
hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa pagsamba sa banal na sakramento para sa kapayapaan sa Holy Land. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagbaka ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o nakilakan, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga mata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o nakilakan, Nuestra Señora de Soledad, o nakilakan, Nuestra Señora de Soledad.